Ramil Madriaga is a polluted source. He is facing kidnapping with murder charges. In 2021, one member of the anti-kidnapping gang was killed. The PNP member of the anti-kidnapping gang. And then they were arrested in 2022, 2023. That's why he is in jail. And now we're going to give credence to a polluted Chair. affidavit. Point Madam of Chair, order. no, There Madam is a Chair. point of order, Let us clarify, Honorable we're trying to Rodriguez. protect somebody who is a polluted source. We are discussing about giving a bundle of rights, 3. All of this to be able to give that advantage, that perceived, safety issues which are not. That's why me stating that to give this bundle of rights, to give this protection, to all of this custody and so forth in a safe place, should not be given to a polluted source. That is the point that I have. And therefore, it is not out of order. We are discussing, we are objecting to this particular motion. And that is the reason why, these are the reasons why I say that we have to know this person whom we are giving all of these extra advantages and extra attention and care, which he does not deserve. Ayun sabi ni itong si Congressman Ropos Rodriguez ay polluted source. Polluted source daw itong si Madriaga na ginawang witness nitong House Justice Committee sa pamumuno nitong si Jerbel Luistro. Magandang araw po muli sa inyo lahat, mga kababayan. Welcome. Welcome sa ating YouTube channel. Welcome sa Robert Double B. Ito po yung lingkod Robert. Okay, baka po pwede pakisubscribe ang ating channel. Maraming salamat. Okay, so yan mga kababayan topic natin po today ay tungkol po dito sa impeachment laban kay BP Sara sapagkat napakarami pong mga alingas-ngas ang naglabasan sa social media. Katulad po niyan itong binabanggit nitong si Congressman Ropos Rodriguez, para sa kanya ay polluted source itong si Madriaga dahil isang ang bilanggo dahil sa kasong kidnapping. Okay? Ang hilig kasi nito ng Congress ang hilig magkukuha ng mga witness na mga polluted, yung mga inmate, bilanggo, may mga kaso. Nasagwa, biruin nyo, dyan mismo sa hearing, sasabihin sa harap-harapan sa mga kapwa congressman, polluted ang inyong witness. Ang bira, Ako, hanga ako rito kay Congressman Ropos Rodriguez, Kasi bagamat minsan nakakalito yung kanyang desisyon, di ba? Di ba noong nakaraan sabi niya insufficient in substance itong impeachment laban kay BP Sara, pero doon sa botohan ay bumoto po siya pabor. Okay, kaya tayo po nakakalito, nalito sa kanyang desisyon. Ngayon naman, sabi niya ay polluted source itong si Madriaga, which is ay ating pong inaayunan na talaga namang polluted source itong si Madriaga. Di ba napabalita dati na sinasabi ng kampo ni Madriaga na siya daw ay binisita ni BP Sara sa kulungan. Ay kaso lang binuking mismo nitong si John Vic. Binuking ni John Vic Remulla na hindi raw totoo na ang dinalaw ni BP Sara itong si Madriaga, at ang totoo daw, ang tama daw na dinalaw ni BP Sara ay itong si Congressman Arnolfo Tibis. Natamimi doon napahiya doon ang kampo ng Madriaga, pati yung kanyang abogado napahiya doon. Ay ngayon mga kababayan, may bagong pakulo. May bagong drama itong kampo ni Madriaga at sinasabi, di ba may balita, may pinapalabas sila ngayon na
meron daw planong pumatay kay Madriaga. At ngayon, ang sinasabi ay ang gusto na pumatay kay Madriaga ay itong si Arnolfo Tibis. Ah, ang bihira ito. Okay? Ito, pakinggan po ninyo, sinasabi nitong si Jokno. Chill Jokno. Oh. According to Mr. Madriaga, and I quote, ayon sa mga naririnig ko sa loob ng kulungan, ang bodegang ito ay sinasabing pinagawa ni dating Congressman Arnie Teves. Isa sa mga impormasyon na nakuha ko ay si Kong Arnie Teves ang gusto magpatumba sa akin and Ayan o. Galing ano. Meron daw gustong pumatay kay Madriaga at ang sinasabi ngayon, base dyan sa sinasabi nito si Jokno, ay si dating Congressman Arnolfo Tibis daw ang gustong pumatay kay Madriaga. Ang galing Ay ako, nagdududa na ako Nagdududa na ako rito sa mga palabas. Palabas nitong kampo ng Madriaga. Okay? Ito opinion ko lang naman Wala naman tayo basihan, wala tayong ebidensya. Basta opinion ko lang naman ito Kasi nga, mga kababayan, di ba, nabuking sila. Nabuking sila noong sinasabi nila na may dinadalaw daw ni BP Sara ito si Madriaga sa kulungan, which is tinanggi naman na mismong DILG Secretary na si John Vic, hindi na totoo yun. So, napahiya doon ang kampo ni Madriaga. Maging itong si Attorney Topacio, sinabi na hindi raw totoo yun. Dahil long time daw na dumalaw itong si BP Sara kay Tibis sa kulungan, ang dinalaw ay si Tibis at hindi si Madriaga. Nandun daw si Atty. Topacio. Marami daw tao doon. Nandun daw yung may mga jilgad yata. Marami daw tao doon Kina-confirm yun ni John Vic at ni Atty. Topacio dahil ito si Atty. Topacio, kliyente niya si Arnolfo Tibis. Nakakulong dun sa may saan ba yun? Bagong Diwa yata, hindi ko matandaan. Oo. Ngayon, ito naman ay akin lang naman buka ng aking imahinasyon. Opinion. Okay? Kasi nga, nabuking sila doon, sinasabing palabas nila na dinadalaw. Ngayon, niisip ko, dahil sa bagong issue na yan, na sinasabing ang gusto daw magpapatay kay Madriaga, ito si Tibis. Nabuo sa aking isipan, di kaya ito dahil nabuking sila doon, nalaman nila na ang dinalaw ni BP Sara ay si Tibis. Di kaya niisip nila, ay ito ang bagong script. Dahil may banta daw sa buhay ni Madriaga at ang suspect ay si Tibis. Ito nililinaw ko, opinion ko lang naman ito. Walang akong ebidensya, wala akong ang pinakahawakan kung ano man. Opinion ko lang, bunga lang ang aking imahinasyon. Dahil siya nangyayari. Okay? Ngayon, tayo po ay nagtataka, papayag ba dyan ang pamunuan ng BGMP? Papayag ba ang pamunuan ng BGMP na may mangyari kay Madriaga? Okay? Papayag kaya? Na alam natin ang BGMP ay under sa executive. Sa ilalim ng DILG at ang DILG po ay under ng executive at ang head ng executive ay si Pangulong Marcos. Papayag kaya sila dyan? Di ba ang DILG ay hawak nila buong pulis, hawak nila ang BGMP. Pwede sila maglagay ng isang katerbang gwardiya dyan sa piita ni Madriaga. Just to make sure na walang makapag-penetrate na sinasabing meron daw banta. Kasi nga, parang masyado namang binibigyan ng special na alaga
ng Congress, ng gobyerno itong si Madriaga. Binibigyan ng tawag nito yung special treatment. Biran mo suspect nakabilanggo yung tao dahil sa kasong kidnapping. Tapos ang gagawin ng Congress, dadalhin sa kanilang custody. Wow. Masakit naman yon kung ako sa pamilya ng biktima, nung sinasabing kidnapping, abay, aalma ako. Bakit dadalhin sa custody ng Congress na kung saan pwede rin sabihin na mayroong pwede magkaroon ng special treatment kay Madriaga? Okay? Ewan ko ba, bakit ang ating gobyerno parang kapag kalaban sa politika para bang maluwag sila, payagan ang mga pwede nilang gamitin laban sa kalaban sa politika. Yan ang aking tingin, no? Yan ang aking observation sa nangyayari, mga kababayan. Okay? Kaya katulad nito, mga kababayan, usapang impeachment. Kasi nga, di ba, kahapon, ay dinala na, nag-file na po ng petition ang mga abogado, na masasabi natin ng mga Duterte supporter. Okay? Nag-file po sila ng petition sa Supreme Court para pigilin itong ginagawang investigasyon o mini trial na ginagawa ng House Justice Committee. Di ba nga kung sino-sino yung mga pinasumpina nila? Pinasumpina yung abogado ni BP Sara, no? Member ng defense team, si Attorney Pua. Pinasumpina. Ang bira ito. First time lang ako nakakita ng ganyan na ang isang abogado ay pinasupina. Okay? First time. Pinasupina ng korte o ng komite. Abogado na merong pinagtatanggol, merong kliyente na pinagtatanggol laban sa impeachment. First time. Only in the Philippines Congress, House of Congress. Okay. Okay? Pinasipira yung mga records, kung ano-ano, kung sino-sino. Kaya ngayon, ang nangyari, dinala na sa Supreme Court itong usapin na ito. Katulad ng nabanggit ko noong nakaraan, kapag ito po ay nagdesisyon sa Supreme Court, pabor sa petition, katakot-takot na naman ang batikos ang aabutin ng Supreme Court. Okay? Diba? Katulad dito, pakinggan po ninyo ang sinasabi dito si Attorney Respicio. Nakakita ka na ba ng kaso na sinasabi na yung abogado? Tanong ni Attorney, nakakita na ba kayo ng abogado na pinasupina ng korte? Ako meron. Attorney, may nakita ako. Meron akong alam. Ang aking alam, aking nalalaman na merong ganong pangyayari, yung House Justice Committee. Sa pamumuno ni Luistro. Abogado yan, di ba? Abogado si Luistro. Okay? Abogado ba itong si yung chairman ng Committee on Justice? Hindi. Hindi. Abogado si Luistro yata, di ba? Di ba? Pinag-aaralan yan sa law school eh. Merong tinatawag na attorney-client privilege. Kapag ang information na binigay sa'yo ng iyong kliyente ay in the nature ng attorney-client privilege kasama saklaw
ng trabaho ninyo, ng relationship ninyo bilang kliyente at abogado, hindi mo pwedeng i-divulge ito sa kahit na anong avenue. Attorney Harold, gaya na sinasabi ko sa iyo, ay ngayon mayroon na. Yung tanong mo na yan, ngayon nasagot na. Nasagot na po yan. House Justice Committee, led by Congresswoman Attorney Jerbiel Luistro. First time in the Philippines. House of Congress. Di ba? Alam niyo mga kababayan na, di ba, in-invite nila si BP Sara na dumalo sa sinasagawang nilang hearing. Ngayon, dinidma ni BP Sara itong invitation ng House Justice Committee ng Kongreso. Okay? Dinidma. Katakot-takot po ng pambabatikos ang inabot ni BP Sara. Kayso, takot daw. Kayso, binastos daw sila ni BP Sara. Hindi raw nirespeto ang committee. Yung sinasabing bloodbath na dating binabanggit ni BP Sara ay wala naman pala, takot naman pala, umiiwas lang daw, ibig sabihin daw, guilty. Mga ganon. Okay? Alam po ninyo ako bahay na. Ako ang masasabi ko, hindi naman tanga si BP Sara para umatin diyan sa sinasagawang mini trial na yan ng House Justice Committee ni Luistro. Hindi po tanga si BP Sara. Bakit? Alam po ni BP Sara na mali po itong ginagawa ng House Justice Committee. At alam din naman ng mga congressman na may karapatan si BP Sara na sa kanya niya, prerogative niya kung atin siya o hindi. Ngayon, alam ni BP Sara na may mali po itong ginagawa ng House Justice Committee na pagsasagawa ng mini trial. Dahil nga sabi ng mga eksperto sa batas, ang mayroong kapangyarihan ng niyan, ganyan, ay mismong Senado, impeachment court. At wala daw sa batas, wala sa mandato ng lower house na gawin iyan. Pero ginagawa ng mga asungot dyan sa House Justice Committee. Ginagawa nila mali yun, di ba? Mali. Kaya nga, dinala na sa Supreme Court ngayon, alam ni BP Sara yan na kapag siya'y umatin sa invitation na yan ng House Justice Committee, para na rin niya sinabi na inaayaw na niya yung mali. Tinatanggap niya yung mali. Di ba? Kaya nga nasabi natin na si BP Sara po ay hindi po siya tanga. Alam niya na mali. At ang mali, hindi niya pwedeng i-justify. Di ba? Yan po ang mga reason kung bakit si BP Sara ay hindi dumalo. At yung sinasabi ni BP Sara na gusto niya ang bloodbath, ibig sabihin nun sa proper venue, Senado. Doon siya sasagot, mga tangong, mga ingot. Ang galing niyo sa propaganda. Ang galing niyo sa propaganda. Di ba? Alam natin yan. Ang bira ito. O katulad nito, pakinggan po niya sinasabi nito si Congresswoman tag nito, pangalan nito, Zamora ng San Juan. Sa totoo lang po, we expected them to file this petition. Sabi nga natin, alam daw nila, in-expect daw nila na dadalhin ng kampo ni BP Sara itong usaping ito sa Supreme Court. In-expect na raw nila yan. In-expect na raw nila na itong kampo ni BP Sara ay dadalhin sa Supreme Court itong usapin patungkol sa impeachment.
So, ibig sabihin, mga kababayan, alam ng mga congressman na ang kanilang ginagawa ay mali. Kasi nga naman, kung halimbawa, di ba dapat magtataka sila kung bakit dinala ng mga company, ng mga abogado, ng company BP Sara itong usaping ito sa impeachment sa Supreme Court. Di ba dapat magtaka sila kung tama ang kanilang gawa? Siyempre, sasabihin nila, ano ang dahilan? Bakit itong company BP Sara ay nag-file ng petition? Ano ang dahilan? Dapat ganun eh. Yung unang maging reaction dapat ng mga congressman, ganun dapat. Magtataka sila. Hindi eh. Sabi dyan ini-expect na raw nila. O ibig sabihin, alam nila na ang kanilang ginagawa mali. Ha? Ganun lang naman yun eh. Di ba? Di ba? Ganun lang ang logic. In-explain mo lang nga, ibig sabihin mali ang ginagawa mo. Kasi kung ako yun, halimbawa, tama ang ginagawa ko, tapos may nagreklamo, isasabihin ko, iisipin ko, bakit siya nagreklamo? Tama namang ginagawa ko. Di ba dapat ganun, di ba? Ganun lang yun eh. Bistado tuloy sila. Oo. Bistado tuloy ang kanilang script. Diba? Mismo sa kanilang mga bibig, lumalabas ang kanilang script. Okay? Alam nila na mali ang kanilang ginagawa. Diba? Ganun lang po yan. Mga kababayan. Diba? Okay. So ito mga kababayan ako nauumay na ako rito. Nauumay na ako rito sa mga paulit-ulit na mga pahayag, no? Katulad nito, sabi dyan, no? Sabi daw ni BBM, nangangamba siya na baka raw hindi ituloy ng susunod na administrasyon ang kanyang mga nagawa. O legacy. Loko na. Napaisip ako Napaisip ako kasi nga nagawa. Nangangamba si Pangulong Marcos na baka hindi ituloy ng next administration ang kanyang mga nagawa o legacy. Napaisip ako, ano bang nagawa ni Pangulong Marcos sa ngayon? Ano? Iniisip ko mga kababayan kung ano-ano mga nagawa ni Pangulong Marcos para sabihin niya na nahangamba siya kung ituloy ba o itutuloy. Hanggang ba siya na ituloy ng next administration na kanyang mga nagawa? Ano? Ano bang nagawa? Lagapak na piso? Sa ngayon ay nasa 60-55. Laganap na korupsyon. Na trilyon mahigit. Paglipat ng pondo ng PhilHealth, na bawal sa batas. Okay? Mga nagkalat na mga adik, laganap na krimen, na hold-upan, nakawan, rape, yung panggigipit sa mga kalaban sa politika, mabagal na serbisyo, katulad din, isang buwan bago umaksyon ang gobyerno ni Pangulong Marcos para gumawa ng hakbang para pigilan o solusyonan itong crisis sa langis. Mabagal. Yung mga proyekto na minana niya, katulad ng subway na dapat tapos na nitong 2026, 2028. Katulad nitong MRT-7 na dapat napapakinabangan na ng ating mga kababayan, katulad ngayon, walang masakyan. Kung tapos na sana yung MRT-7 na yan, sana nagagamit na. Hindi pa tapos. Yan ba ang sinasabing nagawa ni Pangulong Marcos na dapat ituloy ng next administration? Yung mga pagbabaha sa kung saan sa lugar sa Pilipinas.
Wala eh. Kaya tayo po nauumay na, nababad trip na, paulit-ulit. Ang bira ito. Mga kababayan.